Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about ito sa reaction ng isang dating best friend. Best friend daw siya dati ni Ma'am Arlene Stone ho, mga ka-action, at tinatawag niya na ngayon na Mang Kanora. Arlene Mang Kanor, Mang Kanora. Ayun ang tawag niya sa kanyang best friend dati, mga ka-action. Ngayon, tinatanggi niya na hindi na daw sila best friend. Okay? So ito po, pakinggan niyo po ang kanyang mga sasabihin, ha? Okay. Doon muna tayo sa tanong na gaano ko kakilala si Arlene Manang Kanora Stone. Manang Kanora pala tawag. Eto, meron muna akong ipapanood sa inyo na video. Okay? For a long time, how many years that I haven't spent time with Desiree, my friend, for a new year? So ayan, napanood nyo na. So, sinasabi doon na 14 years ago. Okay? 14 years ago. So meaning, ngayon, January 2024, 14 years ago. So anong taon yun? January 1st, maybe around 1 a.m. January 1st. Kasi yung video na nakita nyo, doon po yan sa Texas, San Antonio, Texas, noong inimbitahan kami ni Arlene Manang Kanora Stone na to spend time New Year, with her or with the family. So, nandoon kami niyan. Anong sinabi niya? Na Sister Desiree is my best friend, no? And we haven't been spending together ng New Year. So, yun exactly yung mga sinabi niya. Okay? So, ulitin na lang natin mamaya towards the end. Baka iulit ko rin yung video. So, ngayon. So, if doon sa mga nagtatanong, para malaman nyo talaga kung gaano ko kakilala yan, si Arlene. Hold on muna kasi parang may dumilin. Nandito tayo kasi sa sa baba ng underpass or flyover. So kaya medyo kanina madilim. So ngayon, sa mga nagtatanong niya, sabi nung nagtanong, okay, na kilala mo ba talaga yan si Arlene, si Miss Arlene o si Ma'am Arlene? Yun pang tanong. Gawa-gawa yun lang yung kwento sa kanya. Siguro mga dissidents din tong nagtatanong o mga alam mo yung nagpapakawala ng mga ganyang question or credibility namin o sa akin. I will speak sa sarili ko, no? Kasi ako ang tinanong doon sa mga vlogs ko. So ngayon, okay, nakita nyo doon, sinabi niya for a long years or for so many years na hindi kami nag-spend time ng New Year together. Kasi syempre, pag magkasama kami noon, sa isang lugar kami na assigned, let's say lang for 7 years na full-time siya, ako din, full-time din ako. So, ngayon, nagsi-celebrate kami ng New Year together pag magkasama kami sa isang lugar. So, now, sinabi niya doon, long time ago. Ano ba yung long time?
like a year? Pag sinabi mong we haven't been celebrated New Year for a long time, or if that's the exact word ba yung sinabi niya, i-review natin mamaya. But kung talagang isa-isahin mo yung word for word yung video, ibig sabihin decade ang nakakalipas, decades ago. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na long time, last year lang. Kasi New Year ang pinag-uusapan eh. So, ibig sabihin, pag celebrate ka ng New Year, it will take like decades ago, right? So, yun, ibig sabihin niya, ang implication niya, no, what she's trying to imply there, sa sinabi niya, na matagal na panahon. So, doon pa lang masasabi mo na matagal talaga kami magkaibigan. O ngayon, kung makapagsalita lang yung aming mga acquaintances, pakilala namin simula 90s, makapagsabi talaga na kilala ko siya. Oh. So, gaya na sinabi ko sa mga dati ko pang vlog, sa nauna kong vlogs or second, third vlogs ko na talaga magkasama kami. Kumbaga, hindi ko naalala nga na meron kami misunderstanding, no, sa isang bagay. Kasi nga, marunong din ako kasing makisama. Siya din naman, marunong din at that time, okay pa siya. Kahit may weakness siya, ikaw Arlene, kahit may weakness ka sa lalaki noon, ito, makikinig ka, alam ko na napanood mo to. Kahit meron kang, yan ang pinaka-weakness mo, yung lalaki, hindi kita kinukondem eh. Actually, hindi kita kinukondem. But, of course, wala namang pwedeng i-tolerate na mga ganyang gawain sa loob ng ministry. Para sa lahat ng mga netizens na naniniwala dito, sa mga naniniwala kay Arlene Manang Canora Stone, mga lies niya, mga deception niya sa inyo, at sa mga hindi naniniwala, eto lang yun. Okay? Ang ministry ni Pastor Apollo C. Kibuloy, the Kingdom of Jesus Christ, okay? Gaya ng mga kumpanya, gaya ng mga organizations, lahat ng organizations sa mundo, meron talaga yang protocol, meron talaga yang standard, no, of practice. Kaya sinasabi niya practices. Kasi pag sinabi practice, yes, of course, that's normal, that's natural. Kasi ikaw ba naman may membrong 7 million or even thousands or even hundreds lang ang membro mo? Subukan mong wala kang standard. Subukan mo kung hindi magkagulo. Subukan mong wala kang protocol. Subukan mong wala kang guidelines. Di ba magkagulo? Oh, kasi ako nakapagtrabaho din ako dito sa US. Malaking kumpanya at malaking organization. Okay? Sinabi ko yan doon sa group vlogs namin. Alam ko yan. Oh, meron pa nga eh. Mag-a-attend ka ng customer service standard policy. Nagsi-seminar ako niya, may mga certification ako. Kasi when it comes to customer service, pag yun ang klase mo ng trabaho, there's a protocol na kung ano ang problema mo sa bahay mo, ano mang pinagdaanan mo, depressed ka man sa bahay mo, when you arrive at work, nasa trabaho ka na, you need to leave your baggage behind. That's one rule. Pinaka-one yan na rule sa sa customer service, kasi marami kang problemang haharapin. Isa pa lang yan. Oh, dito sa ministry ni Pastor Apollo C. Kibuloy, meron kaming standard na sinusunod. Eto si Arlene Manang Canora Stone, hindi nakakasunod. Oh. Kaya noong time na magkasama kami, okay, wala yan siyang naririnig sa akin. Wala kang maalala. Ikaw Arlene, may naalala ka ba? Eto, real talk lang. Okay? Itabi mo yung kasinungalingan mo. Wala kang maalala na kinondem kita, na pinagtawanan kita sa lahat ng mga weaknesses mo sa lalaki.
Never nangyari yan. Okay? Alam mo yan. Okay? Alam mo yan. Kasi, meron na tayong guidelines. Enough na. Yung words of God at mga payo ni Pastor, fellowship ni Pastor. Dahil kung anong narinig mo rin. Dahil syempre at that time, 90s, nas teenager pa tayo, meron din naman akong mga ino-overcome sa sarili ko. Bakit pa kita pakikialaman? Mayroon naman, nandiyan naman si Pastor, nangangaral every Sunday, nagsisimba tayo. Oh. Yan ang totoo. Kaya kayong mga nakikinig dyan kay Arlene, paninira kay Pastor, maghunos dili kayo. Pati ikaw, Senator Risa Contiveros. Kung meron kang dapat na tanungin, kami, ako, mismo tanungin mo kung sino talaga yung naninira at witness mo diyan sa Senado. Kasi alam nyo po, kailangan po makastand yung witness ninyo. Dapat kayo mismo mag-research kung anong background niya. Ang dami niyang niloko, ang dami niyang nauto dito. Kasi alam niyo yung ahas ba? Gumagawa pa nga yan ng mga kwento para lang ma-manipulate ka. How many times yan? Marami pa, hindi lang ako. Okay, marami kaming magsasabi na yan si Arlene Manang Canora Stone ay isang manggagamit, ay isang prostitute. Aminin mo yan, Arlene. Huwag kang magsinungaling dyan. Kapal na mukha mo? Oh. Sinama mo pa ako doon? Actually, na-deceive mo ako eh. Akala ko kung anong trabaho yung sinasabi mo. Yung pala, club. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mo. Kapal na mukha mo. Ang lakas ng loob mo na sabihin na si pastor ganito, sa pastor ganito. Eh, hindi ko lang ma-elaborate dito kung gaano ako ka-close kay pastor nung time na 90s. Sabihin mo pa, inuumaga? Ano inuumaga? Na nandoon kay pastor? Tapos binigyan nyo ng kahulugan? Hello! Hello! Si pastor nagpe-fellowship yan dahil i-review nyo lahat ng mga videos ni pastor. Sinasabi niya, he is a night person. Okay? Si pastor, pag mayroon niyang mga pahaya galing sa Diyos, revelation, pine-fellowship niya yan sa amin. First hand kaming nakaka-receive ng fellowship at mga revelation niya. Kasi, yun nga, pastoral kami. Ito, sinasabi ko, pastoral ako, 1990s, duration of 1996, 1997, 1998 to 1999. Yan yung years ko na pastoral ako. Ikaw ba, Arlene, meron kang ma-elaborate? Yan lang, sinasabi mo na ganito, ganyan, ang ginagawa mo. Pero, pagbaliktad-balikta rin, ang specific na trabaho ng pastoral. Talagang yung totoo, hindi yung gawa-gawa na merong night duty. Kasi, marumi ang utak mo at yung mga kasama mong nag-feed sa'yo dyan. Yung mga kunwaring naging pastoral daw, pero makalaman, makamundo, hayok sa laman, ayan, tomboy. Yung mga kasama mo yan, yung dissidents dyan na magnanakaw. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, narinig na po natin ang kanyang panggagalaiti. Una-una, ang sabi niya, hindi daw sumusunod si Ma'am Arlene sa protocol o rules ng nasabing ministry. Inhalintulad niya pa sa mga kampanya. Okay, sa mga kampanya may mga rules na dapat sundin. Pero ang tanong natin, kaya nga siguro hindi makayanan ni Ma'am Arlene ang nasabing rules o protocol na pinapatupad dyan sa nasabing ministry is lumabas na nga po ito
kasi naaabuso na po siya, di ba? Kung baga ba namulat na ang kanyang isipan para lumabas sa nasabing ministry, di ba? Kung totoo na ang sinasabi mo na na si Ma'am Arlene ay isang prostitute, patunayan mo muna. Di ba? Kasi yun din ang paratang ni Kibuloy, prostitute. Patunayan nyo muna. Ano? Ang problema nga, mismo si pastor nyo, hindi humaharap sa Senado. Di ba? Sino ba ang matatawag dito na parang may kinakatakutan? Di ba? Kasi kung wala yang kinakatakutan si Kibuloy, edi sana haharap yan kahit saang patawag, di ba? At magiging proud na proud pa yan kasi wala siyang kasalanan. So ibig sabihin, hindi siya humaharap, parang kinakabahan na parang may ginawa nga. Di ba? Tapos sasabihin mo, mga ganito, kung wala talagang ginawa yan si Pastor Kibuloy, bakit wanted po siya sa FBI? Bakit hindi niya po hinaharap ang mga hearing sa US court? Lagi na lang ine-extend. Di ba? Sige nga. At doon sa sinabi mo, ma'am, na dapat ikaw ang tanungin ni Senadora Risa Hontiveros, ang problema ho, hindi ka po kilala ni Senadora Risa. Dahil ngayon lang po kayo nagsulputan na kung saan inireklamo na ang pastor nyo. Di ba? Kung may ginawa siyang kasalanan noon, bakit noon pa wala man lang kayong mga video na kung saan inireklamo ito si Ma'am Arlene? Bakit nanahimik kayo? Ngayon na kayo, ang pastor nyo ang nireklamo, saka kayo magsusulputan? Kung gusto nyo magpaimbestiga, lumapit kayo sa Senado. Kung gusto nyo magpakuha ng statement at pasinungalingan ang sinasabi ni Ma'am Arlene Stone, hindi yung kayong pupunta ni Senator Risa Hontiveros, hindi naman kayo kilala ni Senadora Risa Hontiveros. Di ba? Ano ka, hello? Di ba? Kaya kung gusto nyo po mapatunayan at dipinsahan ang inyong pastor, sa susunod na hearing na patawag, kung hindi man mag-attend ang pastor nyo, kayo mismo mag-volunteer. Kayo lahat ng mga nagsasabi na pinasinungalingan ang mga sinasabi ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Kung totoo, kayo mismo ang gumalaw. Kung ayaw ni pastor humarap, kayo mismo ng mga nagwi-witness laban dito sa mga testigo ni Senadora. Kayong maging voluntary pumunta ng Senado. Di ba? Kasi diyan sa inihiling nyo na kayong dapat imbestigahan, una-una hindi kayo kilala ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? At bakit ba kayo ang imbestigahan? Hindi naman kayo ang akusado, di ba? Ang dapat imbestigahan dito si pastor nyo, Apollo Kibuloy, di ba? Kaya kumbinsin nyo yan si Kibuloy na humarap sa Senado, okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knoging, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.